Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung ginawang rally in support kay BP Sara sa Davao City ngayong araw. At ang isang dumalo doon na nagsalita, walang iba kundi si Congressman Dante Marcoleta. Okay, pakinggan natin ang kanyang speech at bigyan natin ng reaksyon. Kaya po ako nagpunta rito, parte na po ng gusto kong gawin. Sapagkat hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako, pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganun po. Ganun po yung mga taong yon. Nung isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo. Kasi, napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yon matalino pala. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po dahil mahirap lang ang buhay ko. Ibig sabihin, walang utak yung walang utak yung nasa, alam nyo na. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ang mga ulo. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paano pagkakaisa yon? Paano magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President? Hypocrisy. Yan. Hypocrisy, pakitang tao. Nagsalita ang Pangulo. Ayaw niya ng impeachment. Tinuloy pa rin. Lalong naapura. 2 impeachment complaint ang naisampa. May pangatlo pa daw. Mamaya nagkaroon ng fellowship dinner. Pinaka-present ang manifesto of support. Bakit? Kung manifesto of support sa kahilingan ng Pangulo, bakit tinutuloy pa rin nilang impeachment? Diba? Hypocrisy, pakitang tao. Kaya tama itong si Congressman Marcoleta. Papanggap. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-emphasis? Ha? Nagpakaroon ignon. Yun. Translator ko Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Dati si Congressman Marcoleta, siya ang vice chairman sa Committee on Energy. Ayan, 10 bills ang pinail niya, wala ni kahit isa pumasa. Grabe, no? Ngayon, tinanggal na siya as vice chairman. Paano mo puro Quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon binigay lahat sa Quadcom. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable
affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, abot kaya. Abot kaya. Sa Bisaya, barato. O yan, nakita nyo naman. Barato. Marunong magpatawa. Hindi mo alam yun, Senador Philip Salvador. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Why? Yan na. Siya ang abogado ni VP Kasi Sara. malinaw ang nangyayari eh. Wala nang justisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Papatayin nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, mag-hearing sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo dyan, lumipat ka na lang sa Senado. Pumunta ka sa Barangay Taloma proper. Magpatulong kayong dalawa ni Philip Salvador. Para sa ganon, magkaroon ng kalidad ang Philippine Senate. Tingnan po nyo ang Senado ngayon. Tingnan nyo ang Senado ngayon. Kumbaga sa niluto, hindi mo malaman kung anong klaseng luto. Kilala nyo naman kung pabalik-balik na lang sila dyan.
kayo rin naman kasi yung may kasalanan eh. Wow. Pabalik-balik. Yan na yan. Lapid. Pacquiao. Babalik na naman. Ay, nako. So, sana Congressman Dante Marcoleta, ilang buwan mula ngayon, tatawagin na nating Senator Rodante Marcoleta. Huwag nilang subukan dahil makikita nila ang pagkaastig, abogado di Campanilla Marcoleta as defense counsel ni BP Sara sa impeachment trial.